DJ, Chacha, and Ted. Magandang umaga. Thank God it's Friday. Nako, salamat. Totoo po yan, Senator. Thank God it's Friday. Pero Senator, sige, umpisahan ko na po ito dito sa balita namin kanina. Una muna, kumusta po kayo? Okay naman. Siyempre, ga-anticipate kami ako, no? Particularly para sa Monday. Kasi that's another day in the Senate. Kasi nung pinaghiwalay namin nung last Wednesday, at least 8 sa aking pagkaalala ko, 8 yung nakasignify na tatayo will take the floor para either mag-manifest, mag-interpellate do sa privileged speeches ni na Senator Risa at saka Senator Erwin. Okay, okay. Yung po bang Monday na sinasabi nyo, yung tungkol po doon sa nangyari sa nagulo sa Senado, ito pong impeachment trial ni VP Sara Duterte? Wala pa yung impeachment trial kasi nagpadala na ng summons do sa respondent kay VP Sara. So mag-expire yun, I think kung di May 30, May 31, give or take. Tapos patapos noon, siyempre papadala ng non-extendable period na 5 days naman sa prosecution. So sabihin natin mga June 5. Pagkatapos noon, siyempre may ano pa yan. May mga pre-trial conference na hindi natin alam kung gaano matatapos yung stipulation. Senator, meron pong balita na July 6 daw po, sinasabi, magsisimula itong impeachment trial ni VP Sara. May formal agreement na po ba na ito talaga yung date o hindi pa po yan pinal? Paano po ba yon? Yun na yung napag-agreehan namin ng caucus namin after after nung session nung Wednesday, July 6. Pero hindi yan na hard schedule, Pwede magbago yan one or 2 days. Pero yan na yung susundin namin, July 6. At para lang po sa publiko na nakaabang po dyan sa mangyayari, anong exactly ang mangyayari on that day, yung July 6? Yun na yung mismong opening na trial. Unang trial day yon, yung date o yung July 6. Yun na yung formal na pagsisimula ng impeachment trial. Nakalatag na nga daw po yung schedule ninyo dito sa impeachment. Pero sir, hindi po ba may inihain po itong si Senator Rodante Marcoleta na payagan daw po ang isang senador na makadalo even online? Napagdesisyon na po ba kung anong gagawin dito bago pa man po yung magsimula yung trial on July 6? Walang desisyon yun. Nag-motion siya. Hindi ko matandaan kung in-approve nila sa floor yung motion pero hindi valid yung motion na yon. Una-una, kailangan mag-amend kami ng rules. Pag-amin ng rules, alam naman ni Ted yan, na may publication, imo-motion sa floor, pag-uusapan namin sa Committee on Rules at lahat. So, baka malabong mangyari yon. Yung babaguhin mo yung rules on impeachment sa isang pamamagitan ng isang motion. So, hindi po ba pagbobotohan ito bagong pagsisimula nun? Kumbaga, paano po kaya ang mangyayari? As an impeachment court. Kasi magkaiba yung Senate as a legislative body doon sa impeachment court. Magkaibang entity yon. So iba yung rules of the Senate. Rules and procedures ng Senate at saka yung rules on impeachment. Although nagagamit yung rules of the Senate then sa rules on impeachment. Pero hindi po pwedeng agad-agad magdi-decide kami sa floor. Maski kami lahat mag-agree na baguhin yung rules, may publication pa yan. Meron nga po kasi mga balita na parang yung motion na ito is para daw makaboto si Senator Bato dun po sa impeachment trial ni VP Sara? Well, yun lang naman ang maliwanag sa amin na reason kung bakit nagkaroon ng motion na gano'n. Even sa rules ng Senado, hindi rin po pwede kasi ang umiiral naming rules ngayon, pagkaroon lang merong force majeure o kaya merong emergency. Tulad ng COVID, nung panahon ng COVID, pinayagan namin yon kasi nga hindi kami makapag-session kung merong lockdown. So, pero maliwanag yon pagka may force majeure, may bagyo o kung ano man, at saka may national emergency, saka lang pinapayagan yung Zoom o yung Webex. So, ito po masisiguro nyo malabong lumusot? Hindi lulusot. At saka maantala kami pagka binago pa namin yung rules on impeachment. Sabi nyo nga po, hindi lulusot, maantala kayo. Masyadong maraming kailangan gawin ng mga senador natin sa ngayon. Pero with the past incident po last week, kamusta po ba, Senator, ang atmosphere ngayon sa Senado? Kasi may mga tampuhan tayong naririnig. Paano po ang working atmosphere nyo sa ngayon?
medyo may tension, to say the least. Pero sa Monday, I hope it will not turn ugly sa floor. Kasi mukhang mag-i-interpellate sila kay Senator Risa at saka Senator Erwin. Sila kasi yung nag-privilege speech noong Miyerkules. So may mga nag-signify na, ang bilang ko nga, mga 8 sila na mag-i-interpellate o kaya magmamanifest on the floor. And depende sa tono ng kanilang interpellation o kanilang manifestation, yun na magdi-define kung ano yung magiging takbo ng aming session sa Lunes. Senator, marami nga po ang nagtatanong kasi nangyari May 13, nakapanayan po namin kayo nung Biyernes, May 15, meron na ho kayong reaksyon din, sumapit po yung Sabado at Linggo. Bakit po Lunes, Martes, wala po ni isang tumayo para po magtanong at i-raise po yung napaka-importanting pangyayaring yon? Si Senator Bam Aquino, nag-file na siya ng resolution na magkaroon ng inquiry yung Senado. As early as last week pa yon, yung pagkatapos ng insidente. Hindi lang ito na-tackle sa floor. Ngayon, kaya nga tumayo si Senator Risa at saka si Senator Erwin. At yun ang pinagsimula ng panibagong sigalot kasi nagkaroon ng misinterpretation. Ako narinig ko mismo yung pahayag o yung konteksto noong parang wala nangyari na praise ni statement ni Senator Risa. Maliwanag doon, ang nire-refer niya yung sa ngayon, para bang bakit hindi tayo kumikilos ang liderato na para bang walang nangyari. So, ang kay Senator Risa, kasi ang nagkaroon ng problema yon kasi nung nag-react si Senator Cayetano na ibang konteksto, ibang timeline. Kasi they're coming from different timelines and context. Yung kay Senator Risa, yung present, mag-aksyon naman tayo bilang Senado kasi nga tinamaan masyado yung ating institusyon. So, wag natin tratuhin ito na parang wala nangyari. Iba naman yung dating kay Senator Pia, nag-react siya ng naging emotional at lahat at sinabi niya, wag niyong itrato, wag niyong i-trivialize na parang walang nangyari kasi takot na takot kami. Ang problema nga, ang masama doon, para bang sinisisi pa kaming minority. Una, kinu-question bakit daw wala kami noong nagkaroon ng chaos doon sa Senado. Pangalawa, para bang mayroon pang pagbibintang o insinuation at the very least na alam namin na may mangyayari kaya kami umalis. Para bang iniwan namin sila sa ere, which is unfair. At saka napakamali yung kanilang insinuation. At least si Senator Amy saka si Senator Alan Peter Cayetano yon. So sa amin, masakit yon kasi para bang isang Senado tayo, iniwanan nyo kami dahil alam nyo magpuputukan. Ang totoo nun, talagang initially, meron talagang all senators caucus. Pero binago yon, naging majority na lang yung caucus. So anong gagawin namin doon? Ako, umalis ako, nakalagad doon sa mga lahat ng alis ng senador, 724. Pero kinurek ko pa ngayon kasi umalis ako 612 or 618. Kasi nga, wala naman kaming gagawin. Actually, sinabihan ko pa yung mga staff ko, baka abutin kayo na lockdown kasi parang nararamdaman na namin na nagsisimula ng i-lockdown yung Senado for some reason. Hindi namin alam kung ano. At alam naman namin, tapos na yung session, wala naman kaming gagawin. Yun naman routine namin pag wala session, unless mag-overtime kami sa office kasi halimbawa may privilege speech ako kinabukasan o kaya merong interpellation kinabukasan, maglalamay kami ng mga staff ko. Pero kung wala, anong gagawin namin doon? Yung iba sa amin, may mga appointment na pinuntahan nila, etc. etc. So napaka-unfair yung mag-i-insinuate ka, naka-Facebook live, sasabihin yung mga minority, wala sila rito. Di ba napaka-unfair nun, Ted? Oo. Napanood po namin, sir, yung pong mismo na mga clips nito. At muli po namin ngang naipalabas para makuha natin yung tamang konteksto sa binabanggit po ninyo, Senator. Oo. Senator, balikan ko po yung sinabi nyo. Sabi nyo, may tensyon. Aminado po kayo ngayon sa Senado. So, paano po ba yun? May pag-uusap po ba na nangyayari behind cameras or pag kayo-kayo na lang po para hindi na sana umaabot at mas lumaki pa yung gulo na nakikita po ng taong bayan yung mga drama imbis na ang mas pinag-uusapan po sana yung mas may mga importanteng issue? Correct, tama yon. Dapat gano'n ang pag-usapan namin. Yun nga yung pag-uusapan namin sa Lunes kasi meron ng pending motion na i-refer ito sa Committee of the Whole.
Sa akin naman, ito sarili ko itong pananaw. Gusto ko isasuggest ko ito. Bayanan na lang natin yung NBI, yung PNP o DOJ man ang magsagawa ng investigation. Ilimit na lang namin yung aming Committee of the Whole Inquiry or Investigation sa pagbabalangkas ng remedial legislation o kaya administrative remedies para hindi na maulit yung ganung mga pangyayari sa Senado. Huwag na kami makialam doon sa yung aspeto ng investigasyon para hanapin pa kung sino may kasalanan, kung sino dapat file ng kaso. Yun ay sa akin lamang at plano ko itong ipahayag din sa Lunes na kung tayo magsasagawa ng inquiry o investigation ng Committee of the Whole, maging spectacle na naman tayo rito kapag nagturuan tayo na nagturuan. Kaya mag-limit na lang tayo doon sa positive na approach na magbalangkas tayo, makapagbalangkas tayo ng mga legislative measures o kaya administrative remedies sa aspeto naman ng reaction ng OSA, etc. etc. Oo. Senator, balikan ko yung tanong ko kanina. After May 13 incident, no narinig niyo po yung Facebook Live, even the minority senators, pinaparatangan kayo, wala po ba nag-message mismo sa mga kapwa nyo, Senador, na bakit naman ganun yung nangyari? Bakit po sa inyo sinisisi? Wala pong pag-uusap na ganun? Wala. Ang message, kasi meron kaming chat group na 20th Congress. Lahat ng senador yon. Ako, hindi na ako nagpa-participate doon. Pero yung mga ibang kasama ko, active pa rin doon. Kasi after all, dati naman silang nasa majority. Mga kaibigan din nilang malapit. Mga seatmates nila yung iba sa majority ngayon. So sila nagpahayag ng, are you okay? Yung nagpahayag ng concern. So yun nga, unfair din yung sinabi ni Senator Pia na wala man lang nangamusta sa inyo. So mali yung premise kaagad. Hindi ako isa sa mga nangamusta kasi nga parang nag-live and delete pa nga ako doon sa nung nagsimula na magpalit yung liderato. Umalis na ako doon sa chat group na yun eh. Opo. Senator Ping, yung pong binabanggit nyo kanina no, na inyong suggestion na kung maaari, paubaya na ito sa competent, impartial body to investigate kung ano talaga nangyari. Pero nga sa Monday, depende po yan kung paano po ang diskusyon. Siguro magandang maitanong ngayon ng taong bayan sa inyong lahat, napanood yun na ho ba yung actual raw CCTV footage nito? Wala pa. Yung napanood natin, yung nangyaring press conference ng DILG Secretary at saka ng PNP Chief. Opo. Napuntahan na po ba kaya ng mga senador yung lugar kung saan po nandoon umano yung mga NBI na binarel at nag-cover fire? I suppose walang nagsagawa ng ganong pagsisiyasat Ted. Opo. Pero ang nagsagawa noon, yung nag-iimbestiga sa ngayon. Opo. CIDG, Opo. NBI. Kasi po, meron din pong kaisipan kasi Senator Ping na siguro mainam din para sa inyong lahat na magkaroon ng pagkakataon na panoorin mismo yung kopya nyo ng CCTV para more or less meron ka ng ideya, di ba? Kasi pag sa Lunes, kung di mo pa napapanood yan, baka kung ano-ano sabihin mo. Pero kung napanood mo, palagay ko naman yung pong isang di ba? Yung isang pangkaraniwan lamang na kaisipan makapagsasabi na kung ano talaga yung nangyari. And then yung lugar mismo na pinangyarihan, Senator Ping, makikita mo rin kung kaninong jurisdiction na iyon, nasaan yung mga ahente, kaya more or less din, meron ka ng ideya. Para pag simula ng sesyon, ng diskusyon, meron ka ng baon, di ba, na actual na napanood mong CCTV footage. Totoo yun, Ted. I suppose, pagka nagkaroon ng hearing o bago magsimula yung aming pagdinig, baka dapat panoorin muna namin lahat yung kabuuan kasi merong aligasyon na in-splice ng PNP. Ako, Ted, meron akong pending request sa OSAA. Hindi lang yung i-cover yung CCTV footage noong pangyayari nung May 13. Actually, may request ako na simula pa nung dumating si Senator Bato, ipakita sa amin yung footage, paano siya dumating sa Senado, paano siya nakarating na second floor, all the way hanggang or fast forward, papunta na doon sa insidente noong Miyerkules. Yes, sir. Yes, sir. Hanggang ngayon, hindi naman kasi binibigay yun eh. Kasi gusto ko rin makita, out of my own curiosity, kasi meron akong fairly reliable source na naipahayag ko na rin doon. Nag-apologize nga ako sa floor kay Senator Pia kasi nag-react din siya rito. Sa akin naman,
paski pa mali yung aking sinabi o tama, hindi naman issue sa amin na merong taga-majority na nagpasok kay Senator Bato. Hindi issue yun eh. Kasi nga kailangan nila si Senator Bato para sa number 13 eh. Hindi sila makakabun 13. Sa akin, walang issue yon, except of course yung usapin na merong sinasabing warrant of arrest, which at that time, hindi naman kumpirmado ito. Na-confirm lang yung meron siyang existing na warrant o yung unsealed na warrant of arrest from the ICC noong pagkatapos na makapasok si Senator Bato. Natunayan, yung buong 6 o 7 buwan na nagtatago siya, wala naman tayong kumpirmasyon na talagang merong warrant o arrest ang ICC kasi sealed eh. Inansil lang ito noong nagkaroon na ng ganong usapin, noong Lunes nga, yung pagbalik namin sa session ng May 11. Opo. Yung nga po, sana nga, pero hindi kayo kaninyo na pagbigyan pa. Pero siguro this time, kung may panahon kayo ngayong weekend, magkaroon ng chance para po magkaroon kayo ng preview kasi mahaba-habang papanoorin ninyo itong mga CCTV na ito para po first hand ang information at maaring makumpirma ninyo yung naipalabas sa presko ng SILG at ng DOJ para po sa isang matalinong diskusyon, Senator Ping. At saka komprehensibo. Yes, Hindi opo. yung partial lang nung yung CCTV footage. Opo. Tama yun. I subscribe to your suggestion, Ted. Isasuggest ko rin yan na bago pa man lang magsimula yung sinasabing pagdinig at ito'y malamang na itutuloy. Sabi kami na muna, panoorin namin yung footage para nga matalino yung aming pagtatanong at may pinagbabasehan. Yes, sir. At saka nga po yung lugar kung saan po nangyari ito. Kasi di ho ba may claim, pati ho sa interview ko kay Ginoong Aplasca, tinatanong ko nga siya, yung pintuan na iyon, sino ba may control, may susi ba yun, wala, etc. And then yung lugar kung nasaan yung mga ahente, kung kaninong jurisdiction yon. Kasi nga lumalabas daw, humingi nga ng security ang GSIS. Ang punto lang ho kasi dyan, Senator, is that kung yung actual po na pagpapaputok, kung may basihan pa ba na ratatin mo sila ng ilang bala, gayong una, malayo, kasi di ba bridge yan papunta ng kantin, as you know siguro kung napupunta kayo doon, para lang ma-establish po ninyo kung kanino ba talagang lugar na iyon, kung saan nandoon yung mga ahente at saang lugar nagpaputok si Ginoong Aplasca. Yes, yung mga relative positions. Yes, Kaninong sir. jurisdiction. Kasi isang building yan, kaya lang separate yung merong dividing wall o pintuan, yung jurisdiction ng GSIS at saka ng Senado. So tama yon para ma-establish natin clearly yung mga relative positions ng mga nagpaputok. At kung sino una nagpaputok, sino gumanti ng putok, kung meron man. Opo, kasi nga po mahirap din yung agad na kampihan o alam nyo na ang mangyayari at hindi magandang panoorin natin. Ano ba ang estado ngayon ni Ginoong Aplasca at meron bang OIC sa USAA? Siyempre meron namang may chain of command naman yan. Siyempre yung kanyang assistant o deputy. Yun ang nakaupo actually sa harapan namin. Yung upuan ng Sergeant at Arms. Meron nakaupo doon na I suppose yun ang Deputy Sergeant at Arms. Ano ho bang usapan po ninyo dyan sa Senado? Yung pong ombudsman suspension, ano ba ang pagtangkilik doon ng Senado? Yan ho ba? Kasi may question legal na naman po doon. Wala naman, Ted. Kasi ang nasa ombudsman law, ang wala lang saklaw, hindi saklaw na ombudsman, mga members ng Congress at saka yung judiciary, at saka yung mga constitutional bodies yata. Pero maliwanag doon, kaya nga hindi na-implementa yung suspension order o yung kay Senator Joel noon. Kasi nasa batas naman yon na hindi saklaw. May sarili kaming pamamaraan o means yung ethics committee namin kung saan pwede kami magsuspinde at saka mag-dismiss ng aming mga kasamahan. So, pero sa Sergeant at Arms, hindi siya kasama doon. Opo. Sige nga po. So ngayon sir, may sinasabi ho mismo ng inyong kasamahan sa minorya, si Senator Erwin, na manipis masyado itong bilangan sa majority minority. At meron pong, kumbaga, may tsansa na maibalik sa minority yung majority. Sir, yung change po ng Senate leadership,
Sa nangyari ngayon, kita na po yung pagkagulo sa mga komite, pagkabimbin sa mga hearing, at yung inyong trabaho. Hindi ho ba ninyo pinag-uusapan na po yan? Kasi bagamat ngayon po no, nalalagay sa alanganin ang imahe ng Senado sa panunungkulan ni Ginoong Cayetano, yung pong panibagong change of leadership, kung sakasakali man po, ano ho yan? Gugulo na naman po ang mga komite niyan. Hindi naman kasi given naman yan eh. Pag nagpalit ng liderato o yung majority-minority yung equation, siyempre, papupunta yung mga major committee doon sa members na majority. So, it's a normal occurrence na talaga magre-reorganize yung mga committees. Katunayan, nagsimula na nga magre-organize. Ngayon, doon sa sinabi mong manipis, talaga manipis kasi sa ngayon, out of 24 senators, 23 lamang yung physically able para bumoto kung sakali man. Ano? So tama yung sinabi ni Senator Erwin na sa kanipisan nito, isa lang yung tumawid maski hindi makapagpalit ng leadership ng Senate President. Kami yung magiging, halimbawa, merong isang tumawid, magiging 12-11 in our favor. So pag gano'n na situation, Ted, medyo unique o baka hindi naman magulo kasi maliwanag naman sa rules namin, lagi majority ang nasusunod, no? At in any democracy. So kapag na nangyari, naka-preside yung Senate President, pero sa floor, 12 yung majority. So pagbotohan na naman ng pag-change na naman ng mga chairman, chairperson, ang masusunod yung majority. So you can just imagine the awkward situation na yung Senate President is just relegated sa pagiging presiding officer. Pero magiging virtual na Senate President, yung minority leader because he has the numbers, majority sa floor. So pag nagbotohan kami, sino ang chairman ng halimbawa ng Committee on Silence? So kami yung masusunod kung sino yung iboboto namin kasi kami yung 12. Assuming na merong isang lumipat sa minorya ngayon na magiging majority. So gano'n na magiging situation dyan. Although hindi magpapalit ng Senate President at probably pati yung ibang officers like Pro Temp, may majority leader, may minority leader. Pero pag botohan kami, pati mga motions, masusunod siyempre yung majority. Senator Ping, sa sitwasyon ngayon, tenable pa ho ba ang liderato ni Ginoong Cayetano sa nangyaring gulong ito at ito na po yung image na sa amin, no, ng mga mamamayan, talaga bang as in tingin po ba ninyo siya ho ba ay meron pa ho ba siyang kumbaga maaring katigan na maging leader ng kapulungan ng Senado sa nangyaring gulong ito? Ted, ganito na lamang, nasabi ko na rin ito. Yung kudeta sa Senado, pwede ito akit sa isang krimen, yung rebellion. It is a continuing crime. Hindi mag-i-stop yan. Tulad din ang nangyayari mga nakaraan, kapag nagpalit ng liderato, hindi naman titigil yung minority. Kung hindi isipin na balang araw, sila naman yung maging majority. Sila yung mapaghalal ng panibagong Senate President. Kaya nga sinabi ko, nakapag-post na rin ako dito na yung pagpapalit ng liderato sa Senado, it's like rebellion. It is a continuing crime. Quote-unquote. Hindi yung crime na literal. Opo. Bakit ho ba nagpalit ng Senate presidency nung panahon ni Cheese, ni Ginoong Escudero? Ano bang katwiran noon? Kasi nga, ang balita noon dahil po sa nasangkot ang kanyang pangalan sa flood control scandal. Di po ba? Wala pa yung flood control noon. Ang issue kay dating Senate President Cheese noon, yung 2025 budget. Pinakamasamang budget sa buong kasaysayan ng Pilipinas ng Kongreso. Ang isa pang issue sa kanya noon, yung hindi nasunod yung forthwith, rightly or wrongly. Dahil nagpahayag na rin ng Korte Suprema rito. Pero yun ang dalawang malalaking issue na naging dahilan kung bakit napalitan ni Tito Sen si Cheese at that time. Okay, thank you sir. Ano ang dahilan kung ba't napalitan si Tito Sen as SP? Kasi nga biglang nakahulag po si Senator Bato.
Sabi ko, for whatever reason, Okay. hahanga rin talaga ng minority na maging majority. Oo nga po, oo nga So, po. ang sa amin noon, ang naging dahilan naman doon, kasi merong mm. apat na nawala sa amin, hindi ba? Mhm. Sabihin natin, Opo. apat. Kasi Senator Pia, Senator Loren, Mhm. at saka yung Dalawang magkapatid. Senator Villar, Oo. Senators Villar. Oo. Yun. Opo. Yun ang naging dahilan. So, matagal nang pinaplat yan. Hindi lang makabuo kasi nga, sa kwenta rin namin, kaya kampante rin kami. Mhm. Kasi hanggang 12 lang kaya nilang kunin. Kasi meron na kaming, may higing na talaga kami na ang vulnerable yung apat eh. Kasi nangyari na yan ng unang attempt eh. Inopen Opo. nga nila to kay Senator Legarda na okay, para lang mabuo tayo, ikaw na yung Senate President. Inamin naman ni Senator Legarda yung kay Tito Sen eh. Nung, kaya lang, ito this time, medyo nagkabulagan. Kinompronto nga siya dahil nung lumapit siya sa aking upuan, sa amin dalawa ni Tito Sen, sa bago naming upuan ngayon. Sabi ko, Loren, andiyan ka na rin lang, tatanungin kita ng diretso. Totoo ba yung sinabi ng mga kasamahan ko nung nasa lounge kami after the coup, after magpalit tayo ng Senate President, na sinabi mo raw sa kanya na inominate niyo ako kasi ako dapat yan. At mas marami akong botong makukuha kaysa dyan. Referring to Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi marami sila nakarinig eh. Ang una nagsabi sa akin yan, si Senator Lapid, kasi sila yung nakatayo sa harapan ni Senator Legarda noon. So nung nasa lounge kami, right after the coup, so si Lito, yung Senator Lito, sinabi sa akin, pare, merong nabanggit sa amin si kaharap kami si Senator Loren, na inominate niyo ako, kasi ako dapat yan. So ito naman, kinonfirm naman ni Senator Kiko, Senator Bam, kasi nandun din sila sa harap. Sabi niya, totoo yun, narinig namin, nagtataka nga kami, hindi namin agad nakuha kung ano yung ibig niyan sabihin na nagpapanominate siya. So when I confronted Senator Loren, ang sabi niya sa akin, that was in jest. So I took it at face value, yun ang kanyang reply. No? Whether totoo yun o hindi, I take her word for it. Okay. Kasi po sir, sa kasaysayan po ng Senado, usually po, alam niyo na, sa pagpapalit po ng SP, may kanya-kanyang, may mga bali-balita, di ba? May diskusto sa pamamaraan, sa mga committee na distribution, etc. Pero yung nga po nabanggit nyo kay Senator Chis, ang issue, yung budget, etc. So may kaugnayan sa image din na dinadala ng leader ng Senado. Usually, may kinalaman din yan dun sa imahe ng leader ng Senado, di po ba? Yes. Opo. Ang nakarating sa amin na Ted, ang issue kay Senator Soto, hindi raw marunong mag-alaga ng mga kasamahan namin. Ang aking reaction doon, hindi marunong mag-alaga. Sabi ko, si Senate President Soto, wala siyang 142 billion na pwedeng ipamigay sa mga kapwa senador. Kasi parang naikumpara pa siya kay Senator Chis eh. Na parang si Senate President Chis noon, alaga yung mga kasama, si Senator Soto, hindi daw. Sabi ko, kung ganyan ang magiging dahilan. At isa pang dahilan, ako raw, yung Blue Ribbon, na bakit daw na may mga kasamahan kami na recommend na makasuhan. Ako, sa loob ko lang, kung ganyan ang dahilan, edi wala tayong magagawa kasi it is what it is. Dahil ako, siyempre, ginawa ko yung trabaho ko eh. Kung hindi naman ako nagturo kay Bernardo para ituro sila, hindi naman ako nagturo kay Alcantara para ituro sila. Yun naman, nanggaling sa pahayag nila. Patunayan, hindi nga ako nakialam doon sa kung anong pahayag nung dalawa. Nung nakipag-us, at least si Yusek Bernardo, yun ang pinahayag niya eh. Pero kung isasama ng loob ng aking mga kasamahan, yung aking pagganap ng tungkulin bilang chairperson, na hindi ako parang babaliwalain yung mga pahayag o hindi ko isasama dahil mga kasamahan ko, saan naman ako lulugar? Hindi yun ang trabaho hindi yun ang sa akin palagay. Hindi ako para magtakip sa aking mga kasamahan. No? Kung ito'y, ang masama kung tinuruan ko si Bernardo, ituro mo nga ito, yun ang masama. Kasi subordination of perjury yun, Ted. Pero kung malayang pagpapahayag at lumabas yung pangalan nila, huwag nila ibuntun yung sisi sa akin. Yun ang dalawang bagay na nakarating na issue kay Senator kay Tito Sen at saka sa akin, which to me is very unfair. No? Kasi hindi marunong mag-alaga. Define alaga, Ted.
Ang definition namin ng alaga, yung welfare ng mga kasamahan namin, pangalagaan mo, pero hindi dahil sa material na dahilan na hindi marunong mag-alaga. Alam mo, nung nakarating sa amin yon, hindi ko na sabihin kung saan ang galing information, pero kumpirmado naman yon. Parang naawa nga ako kay Tito Sen eh. Sabi ko, ganun ba yung ano? Kaya i-define mo nga sa akin kung ano yung ibig sabihin ng hindi marunong mag-alaga. Anong konteksto nun? Well, ang alam po namin sa aming stasyon, alagang kapatid. Pero yung alagang... Hindi, ang alaga, alam mo, relative yan, Ted. Yes, sir, yung alaga yes, sir. sa maayos na pamamaraan, sa tamang pamamaraan, that's fair. Pero yung alaga na bubusugin kita, inalagaan kita, na hindi naman natin pera yan, pera ng bayan niya, ipambubusog ka sa'yo. Kung ganun ang definition ng alaga, mag-pack up na tayo lahat. Yes, sir. O, kumbaga, pag pinag-uusapan natin na alaga, alaga para magkaroon ka ng alokasyon ng pondo sa inyong mga gustong, di ba? Alam na po natin yan. Gusto mong mga proyekto, kagaya ho ng nakagawian, ibang alaga po yun. Unang-una, wala naman kami pakialam sa proyekto, Ted eh. Yung proyekto kami, legislation kami, kung meron mga inintroduce na amendment, aka insertion, at ito'y nakapasa sa floor, wala namang kinalaman yung Senate President doon. Kasi collegial naman kami. At tapos dadaan pa nga ito sa bicameral eh. Opo. Yes, sir. Anyway, Senator, sir, kasi nga ngayon, ito ho ang inyong kinasadlakan. Sa Monday, di pa ho natin alam nga kung ano ho magiging bakbakan dyan o ano po ang diskurso ho ninyo na panonoorin po na naman natin. Sorry po, just have to ask you, no? Meron pong isang kolumnista, maganda po ang kanyang artikulo, I hope you don't mind, ano po, ito pong column ni Ginoong Andrew Masigan. Ito lang po, I just would like to get your reaction on this. Isa lang po itong sentence, ha? Okay, the question that must finally be asked is, why should the Filipino taxpayer continue paying for an institution that increasingly serves less as a pillar of democracy and more as a sanctuary for opportunist, dynastic greed, and naked political interest? They have become a waste of public funds. May ganito rin pong kaisipan na sa napapanood namin, sa nangyari nga po ng mga itong eksenang ito, parang may mga tao po na ano na nangyari sa Senado? 24 lang po kayo, tapos ito po ang impresyon na ibinibigay po sa amin. Ano po ang yung reaction doon, Senator Ping? Mahirap pakipag-argue sa alam nating totoo. Alam mo, for the longest time, tinitingala yung Senado. No? Ngayon nga, ang biruan, mas mataas yung pagtingin ng tao sa House of Representatives kesa sa Senado, which is a sad fact. Ano? Tanggap namin yon. Kasi dati-dati, yung Senado yung parang big brother eh. Kami yung nag-check sa kung ano man yung mga nangyayaring excesses sa lower house. Parang nag-check namin. At pasalamat nga yung mga tao na bicameral system tayo para may check and balance. At kalimitan, Ted, nung nakaraan, kami yung nag-check, kami nagbabalance. Pero ngayon, baliktad yung pananaw ng ating mga kababayan. Mas mababa yung antas ng integridad ng Senado kaysa sa House. Masakit man tanggapin, pero yun talaga rin ang ramdam namin. Pag nagko-focus kaming mga minorya. Kaya nga kami, nag-uusap-usap kami na kailangan magkaisa-isa tayo na ibangon natin yung nawalang dignidad, yung nawalang integridad ng Senado. Paano natin gagawin yon? Magagawa lang natin yan, parang mag-reflect tayo individually and collectively at ayusin natin ang takbo ng Senado. Hindi yung puro na lang politika, puro na lang pangsarili. Yan, tulad yung observation ng sinasabi mong nabasa mong column, opinion. Tama yung Ted eh. Hindi ako makipag-argue diyan kasi marami rin akong nakakausap na mga impartial, mga objective ito, hindi ito yung parang kampi sa amin o kampi sa kanila. Yan na rin talaga yung prevalent na mood o sentiment ng ating mga kababayan. Ano nangyari na sa Senate? Opo. May tanong po si Chacha, Senator Ping, kung mamarapatin po ninyo,
At mukhang ito'y galing po na naman sa kapwa nyo, Senador. Oo, Senator Ping, I don't know if nakarating na po ito sa inyo. Sa isang panayam, may sinabi po si Senator Amy. Banggitin ko po mismo yung mga salitang sinabi niya. Sabi niya, they wanted to change and get back the leadership of the Senate. Nakapusta na pala doon ang CONAS. Matatalo ang impeachment, mananalo si VP Sara sa 2028, tepok silang lahat. Ano pong reaksyon niyo dito? Flat lie, outright lie. Kasi nungalingan, walang pag-uusap kami, maski yung mga focuses namin. Napakalimit kami mag-focus sa minorya. Never yang napag-usapan. Never yang nabanggit yung CONAS. Kung meron mang plano na mag-CONAS, hindi namin alam yun. Kung ano yung, kung meron man, at kung meron kami narinig, hindi namin alam kung ano yung end state na gusto nilang makita. Ito po kasing pahayag na ito ni Amy ay narinig ko rin po kay Senate President Alan Cayetano nung pong nakaraang presscon niya. Bakit po ganitong sinasabi nila? Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ng kanilang pananalita. Kung meron silang matibay na basihan, edi bahala sila. Pero as far as the minority group, yung 11, tawag namin sa sarili namin, mythical 11. Kasi para kaming nangangarap na lang lagi. Walang ganyan pag-uusap. Ang talagang ang dominant na tuwing mag-uusap kami, ibalik natin yung dignidad ng Senado. Kapag tayo naging majority, sana mabago yung pananaw, yung paningin, yung perception ng ating mga kababayan sa Senado bilang isang institusyon. Patunayan yung sa amin, yung pagpapalit ng leadership. Maski ano pa sabihin nila, idikit nila sa impeachment, idikit nila sa kung ano-ano man. Sa amin, ang number one na priority namin para kailangan mapalitan yung i-save yung institution. We love the Senate. Lahat kami nagkakaisa. Ibangon natin ang Senado, first and foremost, sa paningin ng ating mga kababayan. Kalimutan na natin yan kung ano pa yung mga ibang issues attendant do sa pagpapalit ng liderato. Pero sa amin, ang number one, yung primordial concern namin, yung integridad ng Senate. Oo. Senator, under Senate President Alan Peter Cayetano's leadership, you don't feel maibabangon ang integridad ng Senado? Hindi ko sinasabi yun. Sa aming perspective yung aking sinasabi. Na kami, ganun ang aming pananaw. Hindi namin sinasabi, ayaw namin basahin yung isip nila. Pero sa amin, as far as our group, yun ang aming pinaka-prioridad. Na ibangon namin yung integridad ng Senado. Hindi ito patungkol na sila hindi na ayaw nila ibangon. Opo. Ang pinanggagalingan ko lang yung aming grupo. Opo, yun po yung tamang konteksto doon. Alright, Senator Ping, ito ho ngayon, bigla pong ang dami nagre-react sa ating panayam na ito. Short message lang po sa lahat ng ating mga kababayan na araw-araw po ay nagpapagal, araw-araw po ay ang pinoproblema ngayon, pantuition, etc., nahihirapan ng mga manggagawa. At sabi nga po nila, sana naman sulit ang pinagpapagura ng mga Pilipino para po sa inyo. Ano pong inyong mensahe sa amin? Simple lang, sila Ted ang ating palagi ang kukumustahin. Anong kalagayan ninyo, kaya nyo pa ba? Hindi yung mga trivial o yung sarili namin kapakanan na hindi nyo kami kinumusta. Ang kumustahin natin lagi sa ating isipan, sa ating pananalita, kumusta na ba ang sitwasyon ng ating mga kababayan? Ito isang dahilan din kung bakit gusto rin namin makapag-contribute at mag-matter kami sa policy decision making. At magagawa namin yun kung kami nasa majority. Hindi ito condescending, Ted. Hindi ito yung parang kami lang ang may moral authority. Ito yung nanggagaling sa aming, ng bawat isa sa amin. Kasi ito lagi pinag-uusapan namin . Ilang beses na kami nag-focus. Misa inabot pa nga kami ng 1:00 ng madaling araw. Pero yan ang nakikita ko sa bawat pananalita ng aking mga kasamahan sa 11, kaming 11. Ang nangunguna talaga and I can speak on their behalf. Ang nangunguna pagka nagdi-discuss kami, isalba natin ang institusyon. Kaya ang aking mensahe sa ating mga kababayan, kumusta kayo? Senator Ping, marami pong salamat sa inyo pong panahon. Kami po'y muli magmamasid at sana nga po maging makabuluhan pong ating weekend para po sa ating paghahanap ng katotohanan at kapakanan po ng bayan ng ating pong mauuna lagi. Salamat, Senator Ping. Thank you, Ted. Thank you, DJ Chacha.